May mga struggles ka ba in terms of transportation and communication? Parang ano talaga to, city? Yun, Don Pen, BKK. Kung meron kang gustong puntahan na mga cafe, define kung safe ba talaga dito sa bansang Cambodia. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon nagbabalik na naman tayo sa isang another episode dito sa Cambodia at ngayon, dito sa episode na to, hindi ako nag-iisa. Kasama natin ang ating kaibigan dito na kung saan teacher na nakastay at dito nakabase sa Phnom Penh, Cambodia. So magpakilala ka Ate Janine at kung ano yung work mo dito at kung saan kang specific area dito sa Cambodia. Bago tayo magsimula. Yeah. Hi, I'm teacher Janine. I am Janine Baltasar. Naging classmate ko siya sa Saihay. Tapos teacher ako ngayon dito sa primary school na international. Then, I'm a subject teacher, art. Yung place ko kasi, sa gawi siya ng medyo, hindi siya ma-tourist spot. Kaya, doon ako sa gawing tulkok. For mga international school ka mo doon, di ba? Kaya ako doon kami nakastay kasi madaming international school doon, dikit-dikit lang. Pero, ano din naman siya, parang same place lang, pero hindi lang siya nakagitna. So ngayon, dito guys sa video na to, ang ating topic is do's and don'ts at tatanungin natin siya ng mga questions kung saan sasagutin niya based sa kanyang expertise, based sa kanyang experiences dito as a local. Ilang taon ka na dito? Almost 1 year and 2 months. Okay. So, road to 2 years. Yes. So, ibig sabihin guys, capable na siya magbigay sa atin ng advices, ng tips, dahil matagal na siya dito sa Cambodia, okay? So, ngayon, may ginawa ako syempreng tanong. Hindi natin siya dito iimbitahan at lalagyan dito ng sit-down video na parang fast talk tayo dito, na kung saan wala tayong prepared na questions, di ba? So, ngayon, meron tayo ditong total of 11 questions. Di ba? Madami, guys. Madami. So, number 1, natanong ko na pala, ilang months ka nagstay dito sa Cambodia at anong work mo? So, sinagot na niya kanina sa intro niya, dito po ay 1 year and 2 months plus teacher siya sa primary school dito sa Phnom Penh, okay? So, big school yun dito. Big school. Tapos nag-o-offer sila ng international curriculum. Mga ganun. May mga estudyante din akong Pinoy doon. So, ibig sabihin, kaya ka dito nag-apply ng trabaho kasi malaki bigayan dito. Ay, oh, grabe, sana all! Tigilan na natin magta-travel vlog! Kung i-compare mo siya sa sahod ng teacher sa Pilipinas, dito, masasabi mo na well compensated or binavalue nila ang teacher. Dito. Palakpakan natin lahat ng mga guro na nanonood dyan, ayan, siya po ay fresh graduate at dumiretso na agad dito sa Phnom Penh. Kaya ngayon, siya na yung nanlilibre sa akin dito kasi mayaman na siya. Okay? So, let's proceed sa mga questions for tourists. Okay? May mga struggles ka ba in terms of transportation and communication? Ang una na kung saan pwede mong ituro sa mga turista o nagbabalak mag-travel dito sa Phnom Penh at kahit sa Siem Reap para kahit paano maiwasan nila, ma-improve nila, ganyan. So, ano yung mga struggles mo sa transportation and communication? Ako yung first time ko dumating dito, talagang nag-struggle ako when it comes to transportation. Kasi usually ang tao dito, lalo na vendors, tuk-tuk drivers, hindi sila nakakapag-English. So, tinry kong siguro first 6 months ko, tinatry ko talagang aralin yung numbers, yung pera, tsaka yung direction. Yun lang naman. Pero sa transportation naman wala. Kasi, tapos yun nga, yung kadalasan nagiging first impression dito, di ba nga, madaming snatchers. O ano lang din naman, siguro parang same lang din naman siya sa ibang lugar. Hindi naman na too risky talaga magtuktok. Parang i-safety mo lang yung sarili mong gamit na parang dapat alerto ka lagi, oo, no? yun. Huwag ka lang Huwag ka lang mag-cellphone throughout your tuk-tuk ride, mga ganon. Pero as of 1 year na ako mahigit dito, di ba? Pero wala naman akong na-encounter na mahirap. So, hindi ka pa na-snatchan sa pagka-transportation, something mo? Minsan nga, umuwi ako dito, lasing eh, nakakauwi ako dito? Oo, overshare. Kasi at least, di ba, sa mga ganong part lang, alam nyo na yung safe pa din. Kasi yun talaga first impression sa Cambodia. Sa lahat ng nakakasalamuha ko na mga Western people, sinasabi nila na, are we safe in your place? Actually, even me, di ba? Bago ako magpunta dito, guys, share ko lang sa inyo, pini-PM ko siya ilang PM. Siguro every month, pini-PM ko siya kasi matagal ko na pinaplano ito. Tinatanong ko sa kanya, safe ba dyan? Hindi ba ako ma-snatchan dyan? Kasi syempre, mayroong mga ganun kasing mga vlogs na yun ang pini-feature, di ba? So yun, at least, na ano niya yun, na-cut niya sa akin. Ito kasi underrated to when it comes to Asian country, ito ang underrated. Pero sobrang kalmado ng lugar na to. Masasabi kong kalmado yung lugar na to kasi sabihin mo, umuwi ako ng 5 AM galing ng kung saan man. Oo. Lord. Diba? Pero nakakapag-grab ka pa ng mga ganong oras? Pwede pa, no? Nakakapag-grab ako. Ang hirap lang dito,
Pagka Kamay New Year. Guys, for context, I mean for your information, yung kamay ay, explain mo muna sa Kamay kanila. New Year is, di ba? I mean word kamay. Ano yung kamay? Kamay is people. People. Language. Yun. Sa mga taga-Cambodia. Di ba sa atin Kasi, Filipino, Tagalog? Di ba more on ang kasi dito ang tao, ayaw nilang tinatawag ng Cambodian. Magagalit sila sa'yo talaga, Zay. Gusto nila kamay. Ako pa naman Cambodian tinatawag ko Kamay nung... ang tawag sa people, kamay ang tawag sa language. Kung silang tatawagin ng Cambodian, talaga naman ay magagalit sila sa'yo. So in short, ang sagot mo sa question number 3 sa transportation and communication, yung language barrier lang. Language barrier. Pero sa Yun transportation wala, safe. Tapos pwede naman din kayo maging action star pagka lang. Paano? Tuturo mo lang na ganito. Kunyari dito ka pupunta, gano'n. Tapos pagka bibili ka sa Pero dito naman, kuwari magbibigay kayo ng sobrang pera, susuklian nila kayo ng tama. Honest. Hindi ka lalamangan. Yan ang experience ko nung first 1 to 3 months ko dito kasi talagang mahirap siyang itignan sa pera. Magbabayad ako kuwari ng 10,000 reals. Ang halaga nun ay $2.5 or 100 pesos may get. Sinusuklian talaga nila ako ng kompleto. Kaya sabi ko, tapos tatawag ako sa patid ko, Che, sakto ba yung sinukli sa akin? Oo, huwag ka mag-alala, hindi ka nila susuklian ng kulang. Hindi ka nila Actually? Hindi ganon. Very mababait ang tao dito. Never pa din ako, guys. Never pa din ako nalamangan dito. Mabait sila dito talaga. Mabait sila. Wag mo lang, parang normal people lang sila na pagka winalang yaman sila, walang yain ka dito. Ganun lang. Though wala pa akong na-encounter di ba nag-travel ako? Kasi dito sa Phnom Penh, nagpapaturo ako sa kanya, nagpapasama ako kay Janine. Pero sa Siem Reap, mag-isa na ako nag-travel doon, di ba? So wala ako so far itong na-experience. So next question, number 4. Since dito ka nakatira sa Phnom Penh, ano ang mga magandang tourist spot na may sasuggest mo dito sa mga nagbabalak magpunta? Okay. Kasi dito, yung lugar na to, city siya. City na small Manila, may vibe na Pampanga. Yun yung, yun yung ambience niya ng lugar. Siguro ang pwede mong puntahan dito is, first is Royal Palace. Royal Palace, don't expect too much kung nakapunta ka na ng Thailand. Tapos, yung night market na Phnom Penh Night Market, which is local vibe. Kasi dito ang mga tao very appreciative sila sa mga small things. Lalo na magbalatag lang sila ng banig, dadala sila ng food, kahit saan. So yun. Tapos Genocide. Genocide. Tulsling Museum. Genocide. Yun yung inyong puntahan dito dahil historical places yun. Pwede kayong mag-research para about doon. Si Angelina Jolie, alam mo ba na sabi niya once na magre-retire siya, dito siya mag-stay. Gusto niya dito. Dito, may mga friend ako dito na nakikita nila si Angelina Jolie kasi sa Actually, minimension din siya na nagpunta kami sa Siem Reap Meron siya mga something na minimension doon. Tapos meron ginawa si Angelina Jolie about doon sa may Tulsling. Doon? Nun, Kamay Rouge. Kamay Rouge. Kamay Rouge. Ang spelling nun, hindi yung kamay na Khmer. Khmer. Pero ang right pronunciation is Kamay. Grabe, Khmer ako ng Khmer doon. Kamay pala guys, ang basa doon. So yun, ang suggest mo in short is Royal Palace. Enumerate na lang. Night Market, Tulsling. Tapos, kung mahilig kayo sa Russian Market. And Central. Russian Market and Central. Ayan. Ang Central Market is, para siyang for me hindi ko ibinuboost. For me, hindi siya parang hindi siya palengke. Kasi yung structure niya, yung architectural niya, basta yun. Tapos, and actually by that time na pinanood nila tong episode natin, napanood na nila yung mga Siem Reap tapos Phnom Penh vlogs ko. Kaya maintindihan na nila. Oo, madami ditong magandang puntahan. Tapos kung kung mahilig ka sa damit, mura dito. Mura na. Sobrang mura dito. Puntahan nyo. Panoorin yung previous vlog kung saan niya ako din alang warehouse. Yung link naman ng Google Maps nandun sa video na yun, okay? Yun yun ang bumuo ng damitan ko. Mura kasi. Oo. Yun yung parang bumuhay sa akin. Saka dito, madami kasi dito, factory. Dito? Garments. Actually, dito. Magbigay ka ng brands para makita nila kung ano mga factory ang mga nandito. Prada. North Face. Gap. Yan yung mga alam ko. Tapos, Jansport, Buds, dito nang gagaling. Dito. Yan, may mga friends. Hindi natin nakita yun. Kasi may mga friend ako nag-work sa factory.
So, nagkakaroon ka? Oo naman. Ay, grabe. Sana all. Libre lang. Oo. Tapos Adidas. Adidas. Adidas mura dito. Pero walang ano dito walang Nike dito. Wala. Okay, next. Itong question na to. Sa tingin mo, anong city ang mas magandang puntahan nila? Though, for sure naman pupuntahan nila yung dalawang city if ever. Pero, ikaw, anong maganda? Phnom Penh or Siem Reap? Or pwedeng compare mo din yung parehas kung ano yung tingin mong pagkakaiba nila? Magsimula muna tayo sa Phnom Penh since ikaw, taga Phnom Penh ka. Ang Phnom Penh kasi para siyang kung sasabihin natin ng center of work, Phnom Penh. Parang ano talaga to city setup talaga. Pero kung relaxation, tsaka kung gusto mong makita yung yung pinagmamalaki nila na Angkor Wat, Siem Reap. Siem Reap talaga. Siem Reap, tsaka kasama yun sa sa Nine Wonders of Nature. Oo. Wonders Nature of the Wonders World. of Nature. World or Nature, pero grabe. Tas, Need. Di ba yung El Nido or... El Nido. Coron? Wait. Puerto Princesa Underground River. Ayun, Puerto Yeah, Princesa. kasama yun. Magkasama sila doon sa na yun. Kaya dito, ang ma-experience mo dito, city life. City life. City life, yung mga... Yun nga, yung Khmer Rouge. Talagang historical yun. Talagang suggest is be ready. Add nyo sa itinerary nyo. Sa lugar na yun. Yung genocide places na yun. Okay? So, next question. Para sa peace of mind ng mga future tourists, sagutin natin yung kanina. Di ba tinanong mo, sinabi mo na madami nagsasabi sa'yo ng mga western friends mo and even me kung safe ba dito. Aside from sa mga sinabi mo about sa transportation na safe talaga, define kung safe ba talaga dito sa bansang Cambodia in terms of paglalakad, anong mga tips ang mabibigay mo, huwag silang maglalakad ng ganong oras, or kung ano pa man, general tips about safety at kung safe ba talaga o may nababalitaan ka ba ditong mga nag-snatcha, nahasaksak o kung ano pa man. Meron naman. Normal naman sa lugar yon. Pero yung hindi naman siya yung parang sasabihin mo na may experience ng kalahatan. O kumbaga, may cases dito. Depende talaga sa tao yun. Pero hindi mo naman siguro mararanasan yun kung wala kang kaaway dito. Pero ang masasabi ko lang naman, safe siya maging tourist. Lalo na maging self-aware ka na lang, maging aware ka sa paligid. Tapos, dito, payo ko lang, pag naglalakad kayo, huwag kayong magsa-cellphone. Kasi dito wala silang pakialam pag babanggain ka na nila. O, ala lang sa kanila yun kasi dito sila, naniniwala sila sa reincarnation. Reincarnation? So kahit nabangga ka nila, kaya parang hindi nila binavalue yung life nila. Iniisip nila lagi na mabubuhay pa sila. Madami silang life. Parang pusa, ganon. Oo. Saka dito, madaming reckless driver dito, lalo na yung motor na single. Kasi yan ang number 1 transportation at... You've been to Ho Chi Minh, sorry? You've been to, parang ganon. Parang... yan. Hindi sila hihinto for you, no? Hindi ka nila hihintuan. Tapos minsan sila pang galit. Sila nang mali. Ganon ang dito. Pero when it comes to safety as a tourist, masasabi kong safe. Hindi sa sinasabi ko na kasi nandito ako. Kasi ang dami ko din naman, may friends din naman ako iba na nagpupunta dito. Minsan nga galing kami ng Ho Chi Minh. Dinala namin siya dito kasi around Asia siya. Sabi niya na is this safe? Sabi niya, naglakad daw siya ng 1 hour. Wala naman daw siyang na-feel na unsafe. Ganon. So, parang the whole trip niya dito ng 4 days, hindi siya nakapil ng unsafe. Safe talaga, promise. Sana all. Kumbaga siguro sa lahat naman ng tao, kailangan mo din naman mag-ingat. Ingatan mo lang din naman yung mga gamit mo. Ganun lang. Alam nyo guys, just sa sinasabi ni Jenny na yan, yun yung hindi ko nagawa sa part na to kasi nung nandito ako sa Phnom Penh, di ba nga sabi ko sa inyo, nagpapasama ako sa kanya, nakita nyo din sa previous video. Doon sa Siem Reap naman, hindi din kasi ako doon naglalakad, puro ako Grab. Gusto ko talagang kung saan ako pupunta, nandun na agad, kung walang tour guide, hindi ako lalabas. So, pwede nyo ding itry and observe nyo naman sa mga ginawa kong previous vlogs, di ba? Kung wala akong tour guide, kung wala si Janine, hindi ako nag-explore. Siguro medyo natakot pa din ako ng slide, pero so far, safe nga naman. Pagka titignan mo, parang safe siya talaga. Oo, talaga. Mababait tao dito as in. Mas mababait talaga sila. Hindi ka nilololokohin dahil ang mga pwera na lang. Then sa mga tuk-tuk drivers na from airport to hotel. Sa lahat naman. Kahit sa Pilipinas. So, normal naman. Taxi sa atin eh. Parang everywhere naman may mga scammer when it comes sa mga tourists, airport. Yan. Talagang, suggest lang, huwag kayong papara ng tuk-tuk driver dito. Mag-book kayo sa Grab. May Grab dito. May Grab. Guys, may Grab. Mura ang Grab dito compared sa Pilipinas. Yung Grab nila dito, may tuk-tuk, may remorque. Remorque parang malaking tuk-tuk yun. Tapos, Grab car, di ba? Remorque is
traditional transportation nila. Tapos ang tuk-tuk is parang ano na, na level up na. Oo, ganon. Tapos meron ding SUV malalaki. Pagka family kayo, pwede kayo pagka maramihan, pag di ka solo travel, ganyan. So, yon, next tayo guys. Maraming mga videos or vlogs na kumakalat online about sa negativity sa Phnom Penh. Napag-usapan natin yan, connected sa mga pinag-uusapan natin na hindi daw safe. And anong take mo dito? Sinabi mo na rin kung ano take mo, di ba? And sa mga nagbabalak mag-travel sa Cambodia, aside from sa mga nasabi mo kanina, ano pa ang gusto mo, ano opinion mo, I mean, doon sa mga nakikita mong negative? Kasi ang dami talaga, isipin mo yung mga western friends mo, tas ako. So ano take mo? Wag na lang mo na maniwala or... Because totoo talaga yung to see is what to believe. To see is to believe. Parang to see is to believe. Okay. Parang, yes. Ako kasi, nagtutour din naman ako dito. Kasi hindi naman, kumbaga parang inuunti-unti ko lang, hindi ko talaga siya tinor ng buo. Kasi, nung first time ko dito, naiiwan din ako ng kapatid ko, na parang naging alone din ako. Pero hindi naman ako nakaka-feel ng unsafe talaga. Parang safe talaga. Siguro lang, nasa sa pag-iingat mo lang din kung paano kang maging tourist, ganun. So in short, basta safe? Oo, safe. Basta as in, talaga. safe. Talagang lang yun din, parang sa lahat naman ng lugar kasi kailangan mo maging maingat, di ba? Hindi lang safe. Parang kung ako kung sa opinion ko, feeling ko mas safe pa dito kaysa sa Manila. Oo. Mas safe pa guys. Sa totoo lang Kasi pag titignan mo, basta mas safe. Mas safe talaga. Kahit sabihin mo hindi ako nag-explore ng ganun kalaki, makikita mo, mas safe talaga guys. Saka normal na pag-iingat para sa sarili mo. Yun lang naman yung masasuggest ko sa inyo na nagbabalak mag-tour dito, na nag-worry about safety. Basta yun lang. Ingatan nyo lang yung valuable things nyo, yung gamit nyo, yung sarili nyo. Maging aware lang kayo palagi sa paligid. Katulad lang ng ginagawa nyo sa mga ibang lugar. Kasi, alam nyo ba, napakadaming dito, napakadaming foreigners dito. Na dito na naghalos nag-i-stay, na dito sila parang retirement plan nila is Cambodia. Angelina Jolie, di ba? Oo. Madaming dito, madaming business owner dito ng mga Western people. Okay, so next question. Saan maganda magstay na area dito sa Phnom Penh? Nasabi mo sa akin yan. Gusto ko lang sabihin mo din sa kanila. Ang suggest ko lang is, pagka magbubook kayo ng hotel, doon kayo sa gitna. Either Phnom Penh or BKK. Kasi, Phnom Penh and BKK is accessible siya sa lahat. Siya yung heart of Phnom Penh. Gitna. Gitna talaga siya. Tsaka parang hindi ka mag-worry na, ay wala akong kakainin. Baba ka lang ng hotel mo, makakita ka ng kainan. Nagkalat lang lahat. Yun, Phnom Penh, BKK. Yun lang. BKK 1. BKK 1 kasi ang BKK... magkaiba pa yung BKK at BKK 1? BKK 1, BKK 2. Ang BKK 1 ang kukuhanin mong hotel na place. Tapos BKK 2 kasi is, na siya parang medyo malayo na. BKK 1 and then Phnom Penh. Pwede din kayong mag-Kampuchea Krom. Haba. Kampuchea. Lalagay ko na ng spelling dito sa screen. Madami. Hanap lang kayo ng nakagitna talaga. Kasi kung doon kayo mag-hotel sa lugar ko, maboboring kayo. And share ko lang sa inyo, yung mga hotel ko na pinakita sa inyo, sa Phnom Penh yun located. Yung hotel ko ba ngayong pang layover ko, saan yun? Phnom Penh din yung area na yun? Phnom Penh yata? Phnom Penh. Basta Phnom Penh, So, Phnom Penh ang hanapin nyo kasi yun yung mga pinakikita ko sa inyong lugar, okay? So, since siya sa Phnom Penh siya nagbigay, ako naman magbibigay siya Siem Reap. Pwede din kung meron ka ding gusto na ala ka pang alam ng Siem Reap. Alam ko lang doon, Mad Monkey. Okay, yun. So, kasi yung mga friend ko dito ma-hostel. Ako guys, yung area lang ang sasabihin ko. Top 2 na area is yung number 1, Old French Quarter, at yung number 2 is yung Wat Po Road. Okay? So, yun yung dalawang areas. Kung siya sinabi niya dito sa Phnom Penh is Phnom Penh sa BKK 1, doon naman is Old French Quarter sa Wat Po Road. Yung dalawang area na yun sa Siem Reap is pinaka-center siya at magkakalapit lang talaga. Like kapag meron kang mga tourist spot na gustong puntahan, accessible sa lahat. Kung meron kang gustong puntahan na mga cafe, meron doon, may gusto kang puntahan na mall. Though, yung mall doon, medyo parang maliit siya compared dito. Ganun. So, yun. Doon sa area na yun. Again, Old French Quarter, tapos Wat Po Road. And sa Phnom Penh ay? Phnom Penh, BKK 1. Okay. So, next question. Next question, guys, is sa iyong palagay, kahit ikaw ay lokal dito, magkano ang budget na kailangang dalhin ng mga future travelers na nanonood dito sa Cambodia? Let's say 5 days travel. Included na dun dapat yung transportation ng pang-grab. Huwag na natin isama yung airfare.
And wag natin isama yung accommodation. So, dahil, depende yan kung ano silang mag-travel, di ba? okay. So, pagkain lang, at transportation, at pocket money pagpasalubong. Mura lang dito. So, magkano? Yung $100 na sobra pa. Oo. Di ba? Nasa 5 days, no? Mura nga. Sobrang $100. $100 is 5,000 mahigit. Sobra yun. Kasi dito, makakakain ka dito ng meal na medyo masarap na $5. Actually, 3 nga yung kinain ko kanina, di ba? Oo. 3.50. Ganun. Madami dito mga... So, yung $100 na sinasabi mo na yan is per person. Or kahit makadalawang kain For na. 2 pwede na For eh. 2. Oo, for 2 pwede na siya. Again, $100 for 2 packs. Yun. Sobra na yun. Okay na yun. Depende na lang siguro sa tao kung gusto nila ng shala-shala. Pero kasi ang shala-shala dito, parang parehas lang nung mid-mid. So, tama yung mga nababasa ko sa DIY Travel Philippines, group siya for travelers, na isa yung Cambodia talaga sa pinakamura. Oo, mura. Super, no? Baka nga magulat kayo sa mga bilihin dito pagdating nyo dito. Mura. Ulting mo yung mga raw na manok dito at baboy, no? Oo. Kwento mo sa kanila kung magkano yung raw na manok dito at baboy. Ang kilo ng baboy dito is na pumapatak lang siya ng $3 to $4. In pesos. 150 to 200 pesos. Hindi ba mas mahal kaysa sa atin? Mas mahal sa atin. Mas mahal ba sa atin? Tapos ang ano dito, ang chicken is nasa 120 to 130 pesos. 1 kilo. Yung gano'n. Grabe. Ano na yun leg part na yun. Oo. Kasi sa atin, di ba, iba ang presyo pag leg part, mga breast part, mga Oo. So, next question ulit tayo. Ano sa tingin mo ang greatest strength ng Cambodia na pantapat sa ibang Southeast Asian countries? siguro affordable. Affordable. Yun. Tapos kung sa mga base sa kwento ng mga friends ko na matagal na dito, yung kapatid ko mag 5 years na dito. Sabi niya nung pagdating niya dito, ang kulay daw ng daan dito is kulay brown pa. Brown. Nakita mo sa Chibrip? Mga ganun. Ganun pa. Pero ngayon kasi, talaga yung ang bilis ng... Nade-develop na, no? Ang bilis ng Seryoso. development nila. Cut ko lang siya saglit. Alam niyo, mukha na siyang BGC, ibang part, Oo, no? oo. Nagmumukhang BGC, guys. May places dito na mukhang BGC. Buildingan na, mga ganun na. Yung talagang dinidevelop yung mga bridge ng ginagawa, yung dating sabana, hindi na sabana. Sa kanya ko lang din natutunan. At panoorin niyo yun, guys, sa vlog na Night Market. In-explain nyo ni Janine doon sa vlog na Night Madami. Market. Talagang well-established siya. Tsaka makikita niyo yung culture talaga nila. Pa rin nila na although old life na nila pero ginagawa pa rin nila yun. And aside from affordability na sinabi mo, yung mga temple dito, religious things, no? And yung historic places. Yung mga historical places, tas yung food, talagang sobrang layo niya sa Filipino cuisine. Actually, iba din talaga yung Cambodia, guys. Kasi for me, may mga magkakamukhang bansa, di ba? Pero itong Cambodia, lalo na kung sa Siem Reap, maganda dito sa Phnom Penh, pero kung sa Siem Reap kayo magpupunta, iba din yung atake ibibigay. Meron din kakaibang feeling kayong mafe-feel, lalo na doon sa Angkor Wat. Kaya pala talaga napasama siya sa Wonders of the World or Wonders of Nature. Ganda. Ang daming kwento, kasi di pa rin ako makapunta. Hindi pa siya nakakapunta doon, kaya hindi siya makapagbigay ng advice sa inyo sa Siem Reap. Hindi pa ako nakakapunta doon. Ang first, napuntahan ko pa lang na province dito is Kep. Kaya di siya sikat, no? Beach lang siya At kumbaga, lang siya, parang, di ba sa ating taga Nueva Ecija, Dingalan. Nueva Ecija. Ay, Dingalan Aurora. Ganun. Oo, ganun lang. Pero, ang number one, ang alam ko, ang ano ngayon, yung parang top 1 na beach is Korong. Korong? Pero nababasa mo siya. Hindi ko nababasa. Ano siya ngayon, siya yung, parang siyang Siargao ng Philippines. Doon. Andun lahat ng mga foreigner, kaya gusto nyo ng Apam, punta kayo doon. Ayan, sa mga nanonood, pumunta po kayo doon, okay? Pag-asaya Binibigyan ng kayo ng Apam. insider tips ni Teacher Janine. Okay, so last question. Kasi ang haba na ng video na to. Last question, pwede mong habaan yung sagot mo dito. Ano ang general tips mo sa mga Pilipino na magta-travel dito na nagdadalawang isip pa in terms of budget, in terms of safety din ulit, ulitin mo lahat ng mga natapik natin kanina, i-summarize mo, at kung meron ka additional tips pa. Actually, I suggest na parang Bigyan ng chance. bigyan nyo ng chance kasi sa totoo lang ang ganda ng place, ang affordable ng place, tas sobrang babait ng mga tao dito. Oo nga, totoo yun. Oo. I can attest to that. Tapos, kung nag-worry kayo about CR, huwag kayong mag-alala. Di kayo magti-tissue. Lahat ng CR dito, even public
CR, may bidet. I can attest to that. Guys, kakat ko lang ulit si Janine doon sa part na yon. Kasi di ba nag-tour ako sa Siem Reap, tapos nag-tour din ako dito sa Phnom Penh. Tapos nagpunta kami sa warehouse, kung napanood niyo yung video na yon. Kasi may time na syempre, lakas mong kumain, medyo nadjudge ako, ganyan. Kahit, sabihin na natin, kahit hindi ganun kaganda yung comfort room or toilet, kahit pangit, sabihin na natin, maaaring walang tissue sa loob ng cubicle, pero may bidet. Hindi nawawala yung bidet sa mga toilet nila dito, or kung ano pa matawag. Ano yung tawag? Sorry, nakalimutan ko. Pagka nagtatanong ka sa mga local people dito, ang tatanong mo, do you have WC? WC? WC or WC. Kasi yun ang signage nila sa bathroom. Ano ibig sabihin ng WC? Hindi ko din alam. Pero WC. Hindi ko din alam. Tinanong pa kita lang, hindi mo masasagot. Hindi ko din alam. Kasi basta, yun makikita mo dito. Tsaka alam mo ba, pagka napunta ka sa CR ng malls dito, nakita mo ba? Hindi ako nag-CR sa mall. Ay, pagka napunta ka ng CR ng mall dito, grabe. Parang kwarto. Maganda. Hindi pa ako nakaka-CR sa mall. Tapos, Pero naka-CR na ako sa airport. Maganda nga. May bidet din. walang worry about CR, lahat meron. Tapos, yun lang, parang in terms of safety talaga, parang awareness para sa sarili mo. Kung paano ka mag-ingat sa paglilibot mo sa ibang lugar, ganun lang din dito. Tapos, when it comes to scamming nga, yung number, alam ko, ang napapanood ko lagi kasi scamming when it comes to airport to city. Wag lang kayong wag lang kayo talaga yung papara. Kasi uso yun eh. Yun, di ba, yung mga di naman sila alam. Meron ditong booking app, Grab. Merong Grab dito. Tapos, when it comes to money naman, ATM. sa money naman, kung wala kayong friend dito or kung wala kayong kakilala dito, magdala lang kayo ng USD kasi ang tumatanggap sila ng US dollar dito. Tapos, kung gusto nyo magpapalit ng reels, punta kayo sa mga bangko kahit hindi ka account owner o wala kang 8 bank sa kanila, pwede papalitan nila. Tapos, huwag kayo magpapalit ng sobrang reels kasi hindi na nagagamit sa labas ng bansa na to. Yung reels na yun, hanggang dito lang. Pero pagka USD, pwede gamitin Pagka USD, USD anywhere. Pero kuwari, vendor, tuktuk, lahat, tumatanggap sila ng USD. Ang galing naman, dalawang currency tinatanggap dito sa Cambodia. Saudi dito, USD eh. Saudi din? Hindi, yung sahod namin. Sahod nyo USD. So again, sa lahat ng mga teacher dyan, ganyo, paldong-paldo ang yaman-yaman nito. Ganun lang. Tapos, ano pa ba? Budget friendly. Super budget friendly. Super budget Ang mahirap lang dito, wala pang direct flight as of now. Oo, pero, ibida mo sa kanila yung bali-balita dito kung ano yung magkakaroon. Kasi, alam ko, babalik yung Cebu pa. Oo. Bali-balita sa kanila mga OFWs dito. Kasi madaming nag-i-stay dito ng sobrang tagal kasi sobrang mahal ng direct flight dito ng PAL. Pero, ang direct flight kasi ng PAL is meron siyang 30 kg na baggage allowance. Kaya siguro ganun din. Tapos, para siyang complete package. Doon. May pagkain din. Ganun. So, yun. Yun guys, ang suggestion ni Ate Janine. And meron ka pa bang maisasuggest? Mainit dito. Wag kayo magbabaon dito ng mga damit na mga lightweight lang. Kung marami kayong white t-shirt, mag-white t-shirt kayo. Tapos kung bibisita kayo ng temple, bawal din naka-shorts, bawal naka-sleeveless. Uy, bawal naka-sleeveless. Nangyari sa kanya si Shrimp. Kasi ini-expect ko na kapag meron kang ganito, meron kang balabal na ganito, okay na itong nakaganyan. Bawal pala, dapat pala naka-t-shirt. Bawal. Kasi parang sinasabi, ang ibig sabihin respect sa kanila. daw. I mean, sacred yun. Sacred daw sacred kasi. places kasi para sa Tapos yung ganito, bawal din daw yung nakaganyan. Pinatanggal din sa akin. Kasi mahilig ako maganyan kasi mainit nga. Ayoko umitin. Yun, mainit dito. Lightweight lang yung baon ninyo. Tapos, kung may mga cup kayo, tapos baon kayo sunblock. Saka magbaon kayo ng ganito. So guys, yung product link nasa ibaba. Very handy at very, very magandang gamitin. Pinagagamit ko nga sa kanya eh. Tingnan nyo, maririnig nyo yung lakas nito. Oo, mainit dito. As in, kahit alas 6 na. Tapos dito, huwag kayo mag-alala sa ulan kasi sobrang dalang ng ulan dito. Hindi ako na-experience ng ulan. Umulan dito nung wala ka. Umulan dito? Hindi ko na-experience yun. Umulan dito siguro sa isang taon, 10 ulan lang. So 9 na lang. 9 na beses Baka na yun lang. na yung pinakamadami. Kasi sa isang taon kumigit dito, parang
Wala yung everyday talaga na ulan. Tapos may oras ang ulan dito. Ang ulan dito, alas 5, alas 6 lang. Ng gabi. Walang ulan tanghali. Yun, mainit. Masarap pala maglaba dito, no? Oo. Talagang mabilis makatuyo. Mainit dito. Tapos, ano pa ba? Food. Mag-ingat lang kayo sa food. Pag alam nyo hindi nyo kayang kainin, huwag nyo kainin. Kasi, ang number 1 din na problem ng mga tourists dito is food poison. Food poison. So, nagtanong ako sa friend ko na pharmacist. Ewan ko kung kilala niyo siya, TikToker siya, si Archie. Tapos sabi niya sa akin, kada magka-travel kayo is magdala kayo ng, kung hindi na-epekto sa inyong loperamide, magdala kayo ng Erisiflora. Yun ang effect. So, sa mga masakit yung tiyan, ng jebs na ganyan, magdala kayo nun. Loperamide at Erisiflora at syempre, Biogesic, kung ano pa man. Dala din yung medicine kasi ang, ano dito, ang gamot. Kimia. Iba ang pangalan. Kamay. Iba ang pangalan, although mabilis, effective. Effective na. Wala din ano dito, di ba sa Vietnam pwede kang mag-rent ng motorbike? Wala dito. So yun, talagang ang ano nyo dito, public transportation. Okay? So, final words? Wala naman. Upos na sa trip. Tigang piga na siya. Ano naman, basta ano na lang, kumbaga parang yung other information about country is search na lang na? Pag napunta kayo dito, tsaka nyo, mabibigla kayo na parang hindi pala totoo lahat ng lahat ng chismis na unsafe. Tapos, kagaya niya, dinala ko kasi siya sa warehouse dito, wala siyang extra baggage. Ayan, magdadagdag siya. Kaya kung pupunta kayo dito, huwag kayong magdala ng madaming damit. Kasi pwede kayong mag-shopping dito ng sobrang mura. Punta kayo ng Russian market, may mga H&M doon, may mga Uniqlo, may mga Gap, pero mga $4, $3, $5, ganun lang. Yun lang, tapos yun, basta dito, safe. So yun guys, napakinggan nyo na coming from OFW local Phnom Penh-based teacher na si Janine Baltasar from Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, taga Cabanatuan City, Nueva Ecija po kasi kami. Kaya kami ng school ng high school. Yeah, Science High School. Ako yung kinakaladkad niya kung salsa. Kasi guys, konting story time, nagkakilala kami ni Janine kasi mag-stay kami ng school. At hindi lang normal school yun eh. Saan tayo nag-aaral? Nasa Science High School kami. Science High School lang naman po yung school namin. So kasi, ang story nun, student council po kasi ako nun. And syempre, student council president. I-brag na natin sa kanila. Share ko na. Tapos, nagpunta kami ng Pampanga kasi syempre, as Novo Ecijano, walang ganong wide selection yung mga binibili. So, sinamahan ako ni Janine that time na bumili ng mga papremyo no, sa mga estudyante. Shopping. Nag-shopping kami noon. So, yun naman guys. And, bumalik tayo sa topic. Kapag pupunta kayo dito sa Phnom Penh, panoorin nyo lang lahat ng mga ginawa kong videos at Siem Reap, lahat ng mga previous videos, okay? And also, kapag magbubook kayo ng tours, ng hotels, ng activities, ng transfer, i-check nyo sa Klook, baka meron, and you can use my code CALLIVAN5OFF para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng i-avail nyo sa Klook. Again, thank you guys so much. Thank you, Teacher Nadine. And Teacher Janine. Ayan. Akala ko kasi si Nadine Luz itong kaharap ko eh. Okay? So, mag-thank you ko din sa kanila guys. Thank you. Hope to see you here in Cambodia. And, wait, ilalagay ko dito yung username ng kanyang Instagram account. Nandito sa screen. If ever kung meron kayong tanong, i-IG-DM nyo siya. Oy, replyan mo sila. Oh, sige. Pag hindi mo sila na-replyan, mapapahiya ako sa kanila, okay? Hindi, sige, magre-reply. Huwag kang magpa-private, wag mong i-ignore ha. Ayan, hindi siya naka-private, okay? So again, Janine Baltasar and Ivan de Guzman. Maraming salamat guys at pumunta kayo dito sa Cambodia soon. Aabangan kayo ni Janine at yun lang, okay? 1, 2, 3, go! Yun lang! Thanks!